Bumagsak ang mga balikat ni Bethany habang nililingon ng hotel na pinagtuluyan niya. Gusto niyang kuhanin ang mga gamit na naroon, ngunit wala na siyang pambayad pa sa hotel. Baka singilin siya kapag nakita. Wala na ring natira sa kanya ni Kusing. Ubos ng laman ng mga wallet niya at cards. Wala siyang magawa kung hindi maglakad. Ni hindi pa siya kumakain o umiinom man lang. Ang saklap ng tadhana niya. Simula nang makilala niya si Lyndon, nasira ng pamilya niya. Kung may kapangyarihan lang siya ngayon, baka kanina niya pa binawi ang buhay nito. Bakit kasi kailangan mawala pang pamilya niya? Bakit hindi na lang kinuha yung mga taong nananakit sa kanya? Bakit hindi na lang si Malcolm at Cindy o kaya ang tiyang Maureen niya na hindi man lang nagpakita sa burol? Dapat ay si Lyndon na lang. Tutal, galit na galit ang pamilya nito sa kanila. Siguro ay nagdiriwang ng mga yon sa kanyang pag-iisa. Malamang na nagfe-fiesta ng dati niyang asawa at pinsan. Maging ang tiyang Maureen niya ay malamang na nagpapakasasa. Si Lyndon ay siguro kinuha ng kumpanya nila. Kung makakabawi siya, isa-isa niyang babalikan ang mga yon. Pagbabayarin niya ng higit pa sa pasakit na nararamdaman niya. Ang daming pumapasok sa isipan niya. Hindi na niya alintana ang gutom at uhaw. Maging hilong nararamdaman niya ay kanyang binaliwala. Pag-angat naman ng tingin ay mas lalong umikot ang kanyang paningin. Halos magdilim ang paligid niya. Ngunit nagpanik ang kalooban niya matapos makitang may papalapit na sasakyan sa kanya. Gusto niyang umiwas, tumakbo, o kahit gumilid na lang. Ngunit hindi niya magawa. Nanghihina ang mga paa at tuhod niya. Nawawala siya ng hininga. Sa muling pagkurap ay tuluyan siyang bumagsak kasabay ng malakas na preno. Is she going to be okay, Doc? Gigising din siya at magiging okay. Wala kang dapat ipag-alala. Mahihinang boses ang naririnig ni Bethany noong malingat siya. Marahan siyang nagmulat. Nasilaw pa siya sa liwanag ng ilaw. Umikot ang tingin niya para lamang mapagtantong nasa ospital siya. Tuluyan siyang napamulat at napaupo. Napatitig sa kanyang swero. Nasa ospital nga siya. I'm glad you're awake. Lumipad ang tingin niya sa gilid. Natagpuan niya lalaki may malaking ngiti sa mga labi. Nakasandal ito sa pader at tila kanina pa siya hinihintay na magising. Hindi ito pamilyar sa kanya, ngunit halatang nasa alta syudad nito. Nakatali ang mahaba nitong buhok. Maaliwalas ang mukha at nakangiti maging ang mga mata nito. Nakatupi ang manggas na asul nitong long sleeve hanggang siko. Hinala niya ay businessman din ito. Napaiwas siya ng tingin ng maglakad ito papalapit. I'm Blake Pascual. By the way, miss, do you want anything? Ang mahinahon at friendly boses nito ay hindi nagpakalma sa kanya. Muli siyang tumitig sa kanyang sawero. Wala siyang ipambabayad sa ospital, kaya't naiisip niyang alisin na yun at tumakbo. Akmang aalisin niya na nga yun, nung pigilan ng lalaki ang kamay niya. Maging ang balak niyang pagbaba sa hospital bed ay pinigilan nito. Mariin siya nitong tiningnan na napalitan din ng pag-alala. Miss, calm down. Wala kang kaaway dito. Isa pa, magpahinga ka na muna para sa baby mo. Suwestyon nito. Nagpanting ang tenga't natigilan sa narinig. Kalaunan, nalaki ang mga mata niya. Anong sabi mo? Baby ko? Ngumiti ang lalaki at tumango. Natameme siya at nangunot ang noo. Paano siya mabubuntis gayong baog siya? You're kidding me, Mr. Blake. Mukha ba ako nagbibiro? Doktor ang nagsabi nun. Pero baog ako. Mahinang usal niya sa sarili. Unti-unti luminaw sa isipan niya ang eksena nila ni Lyndon at ng lalaking may tattoo. Kung buntis nga siya, imposibleng si Lyndon ang ama dahil wala pang 2 linggo yon. Kaya malamang na ang lalaki sa hotel ang ama ng dinadala niya. Umawang ang kanyang mga labi matapos maalalang gabi sa hotel. Sigurado siyang wala silang ginamit na proteksyon. Pero paano nga siya mabubuntis kung baog siya? Ngunit ayaw niya pa ring maniwalang buntis siya. Baka mali sinasabi mo. Baling niya kay Blake. Bumuntong hininga to. Sakto naman bumukas ang pinto at niluwanan ng doktor. Mabuti naman at gising ka na, miss. Gusto kitang balitaan ng magandang balita. Panimula nito. Nanahimik siya. Natakot na magtanong rito kung buntis nga siya. Gusto naman talaga niyang patunay na hindi siya baog, ngunit hindi sa ganitong pagkakataon. Congratulations, you are 7 weeks pregnant. Hindi mapuknat ang ngiti ng doktor habang siya ay nagugulantang. 7 weeks? Muling naglakbay ang memorya sa gabing nangyari sa hotel.
Tama nga't ang lalaking may tattoo ang tatay ng anak niya. Kung ganun, hindi siya baog. Pero bakit hindi siya nabuntis sa pagsasama nila ni Malcolm? Umawang ang mga labi niya matapos may mapagtanto. Hindi siya ang baog, kung hindi si Malcolm. Si Malcolm ang baog. Nagulat ko yata siya. Dinig niyang komento ng doktor. Napahawak siya sa kanyang impis na tiyan. Sa kabila ng kawalan niya at pag-iisa, binigyan siya ng anghel na makakasama. Kahit hindi niya kilala ang ama nito o kung sino man ang lalaking may tattoo na yon, nagpapasalamat siya at may buhay sa kanyang tiyan. Magulo man ang buhay niya, may rason na siya para mabuhay. Maliit siyang napangiti at hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi na niya pinansin ng doktor na kinausap ni Blake bago umalis. Natutuwa siyang malamang buntis siya. Ang problema niya na lang ay kung paano niya bubuhayin ang bata gayong walang-wala na siya. Maaaring bumukas ang pag-aalala sa mukha niya, kaya't napaupo si Blake sa gilid ng higaan. "Are you worried?" Nag-aalalang tanong nito, napaiwas siya ng tingin. Paano hindi siya mag-aalala gayong wala siya ni Cinco? Kawawa naman ang baby niya. Pumatak ang isang buti ng luha sa kanyang pisnging kinataranta nito. "Hey, don't cry. Aren't you happy that you are pregnant? Memorize mo ba ang number ng asawa mo? Tatawagan ko." Presenta nito. Umiling siya at pinunasan ng pisngi. "Wala akong asawa," bulong niya na ikinatigil nito. Simula noong mahuli niya si Malcolm at Cindy, nawala na siya ng asawa. Hindi na niya tinuturing na asawa pa si Malcolm. Isa pa, iba ang tatay ng anak niya. Is that so? "Saan ka ba nakatira? Ihahatid kita kapag okay ka na." Ani muli nito, umiling siyang muli. "Wala na akong pamilya. Kakalibing lang nila kahapon." Nagangat siya ng tingin, kita niyang awat pag-aalala sa mga mata nito. Hindi niya napigilan at muli lamang napaiyak, ngunit nagulat siya nung hawakan itong kamay niya. Pagtingin niya sa lalaki na maliit itong ngumiti. "Wala ka ring mapupuntahan, di ba?" Tumango siya na kinahinga nito ng malalim. "Kukup-kupin kita. Ako na rin ang magbabayad sa hospital bills at bibili ng mga vitamins mo." Napakurap siya sa sinabi nito. Alam niyang hindi lang yung simpleng pagtulong. Lalo pat mukhang desidido to. "Anong kapalit?" May hinang tanong niya. Hindi naman siya natatakot sa anumang hilingin nito. Wala nang mawawala pa sa kanya pero may buhay na kailangan niyang buhayin. "Nasa abroad ang pamilya ko. Gusto kong magpanggap kang girlfriend ko sa harap nila." "After 5 years. Pwede ka namang maiwan dito kung ayaw mo sumama, Blake." Nilingon niya ang lalaki na sinusuklay ang lagpas balikat nitong buhok. Bahagya itong nanguso. "Kailangan ko na ring balikan ang negosyo ko sa mahal kong bansa. Isa pa, hindi namang gugulo si mami ngayon na ipakilala na kita." Ngumisi ito bago tumayo. Lumapit sa kanya, tinulungan siya mag-empake. "Pero maghihiwalay tayo pagkarating doon?" Mahinang pagkakatanong niya. Nangihinayang siya, mabait sa kanya si Blake maging ang buong pamilya nito. Nakapagtrabaho pa siya sa butik nila at tinanggap siya bilang girlfriend nito kahit na may anak na. "Gusto mo ba?" Nagtaas ito ng kilay. "Girl baka na-inlove ka na sa akin." Umahala ka kito kaya tinampas nito sa matigas nitong braso. "Bawal ba?" Biro niya. Nanlaki ang mga mata nito. Kinuha ang brasher niya. Pagkaraan ay tinapat sa dibdib nito. "Hindi tayo talo, alam mo yan." Umingo siya at binawi ang brasher niya. Pinagpanggap siyang girlfriend nito upang itago ang katauhan nito. Kaya pala mahaba ang buhok ng lalaki. Gusto pala maging babae. "Kailan ka ba kasi aamin? Ayaw mo bang sumaya?" Pasaring niya sa kaibigan. Kumibit balikat ito. "Kapag handa na sila, mommy, pinalala mo lang ang sitwasyon, baka isipin nila, lalagay ka na sa tahimik." Muli itong humalakak. "Gaga, kapag nakahanap ako ng boyfriend, pakakasalan ko kagad sa ibang bansa. O kaya naman hanapin ko na lang ama ng mga anak mo. Magandang lahi, sigurado gwapo yun." Nagtaas baba pa ng mga kilay nito. Pinalakihan niya ito ng mga mata. "Manahimik ka nga, marinig ka pa ni Sander at Siren." Umatungal ito na parang bata. "Kakainggit ka? Saan mo ba kasi hinila yung tatay nila? Gayahin ko, baka makabingwit din ako. Sa bar ba?" Nagpatuloy siya sa paglalagay ng damit sa suitcase. "Sa convenience store." "Ah, may lasing ba sa convenience store?" "Oo, ako at siya." Tumigil ka na nga sa kakatanong, hindi ko rin naman maalalang mukha niya. Baka mamaya may asawa na yon. Bumuntong hininga ito at nakitupi ng damit niya.
Panigurado gwapo yun. Ang gwapo ni Sander tapos ang ganda-ganda ni Siren. Napangiti siya. Laging napupuring mga anak niya. Kontento na siya sa ganoon kahit hindi niya kilalang mga ama nila. Hinahanda niya na rin ang sarili kapag naghanap na sila ng ama. Ayaw mo ba talagang magpaimbestiga? Kilalanin natin. Malay mo binata pa. Mayaman at mahumaling muli sa'yo. Sostyan to. Hindi na, isa pa, isang gabi lang yon. Hayaan mo na yung tao. Ayoko nang maghabol o manggulo pa sa kanya. Ibang mga taong hahabulin ko at sisingilin. Nawala ang ngiti sa mga labi niya at napatalim ang tingin sa kawalan. Hindi na siya mahina. Nakabawi na siya. Handa na siyang maningil at pagbayarin ng lahat ng taong naging dahilan ng paghihirap niya. Sino bang una mong hahanapin sa apat? Si Malcolm, si Cindy, si Maureen o baka si Lyndon? Kung gusto mo, ipapatay na lang natin sabay-sabay. Mungkahin to. Masyado mo namang pinadali ang paghihirap nila. Hayaan mong lumuha sila ng dugo. Magmakaawa hanggang sa mawalan sila ng hininga. Hanggang ngayon ay napupuno ng galit ang puso niya. Kung hindi lang dahil sa kambal ay baka tuluyan na siyang nabaliw sa galit. Mabuti na lang at may mga anak siyang pumipigil sa kanya. Ibalato mo na lang sa akin si Lyndon. Ang yami ni Ocampo. Siya na lang ang gagawin kong boyfriend. Bulong nito sa kanya. Maliit niya itong kinurot sa tagiliran. Tumigil ka nga, malaking atraso sa akin ni Lyndon Ocampo. Kung gusto mo ikaw na magbayad. Joke lang sis, ang tatay lang ng kambal ang hahanapin ko. Napailing siya at hindi na lang ito pinansin. Hindi niya naman balak na hanapin ang ama ng kambal. Ang gusto niya lang ay maghiganti. Wala sa plano niya ang bumuo ng pamilya. Buong araw silang nag-ayos ng gamit. Wala na siyang balak bumalik sa Canada. Tapos na rin naman ang trabaho niya kay Blake. Kinabukasan ay handa na silang lahat. Hinatid pa sila sa airport ng mommy ni Blake. Thank you Tita Becky. Papasyal po kami dito kapag nagka-oras na. Hinalikan niya sa pisngi ang ginang. Malugod na tinapik ng ginang ang likod niya. Pagkaraan ay mahigpit siyang niyakap. Para din siyang nagkaroon ng mommy dahil dito. Sus, pagbalik nyo, gawin nyo. Dapat may kapatid na si Sander at Siren. Tukso nito. Napaubo si Blake habang siya'y napangiwi. Malabong gusto nito. Mommy, don't see that. Binibigla mo si Beth. Mahirap pa namang manganak. Ani ni Blake na binigyan siya ng kindat. Lumapit pa ito't hinapit ang bewang niya. Komportable siya sa kaibigan. Alam naman niyang umaakto lang to. Lumayo siya sa ginang at ngumiti. Kapag po ready na si Blake, bibigyan po namin kayo ng kambal. Muntik na siyang mapahalakhak matapos marinig ang simpleng protesta ng kaibigan. Ang mami naman ito ay ngiti-ngiti. Oo siya, hihintayin ko yan. Tumawag kayo't mamimiss ko itong mga apo ko. Lumuhod ito at parehas na hinalikan sa pisngi ang kambal na maliit na ngumiti. Mamila, I will miss your pancakes. Dinig niya ang bulong ni Siren. Humalakak ang ginang. Oo naman baby Siren. Ibibigay kong recipe sa mama mo para makapagluto siya. Pakabait ka doon baby girl. Binalingan nito si Sander na tahimik lang. Ikaw din baby boy. Lagi mong alagaan ang kapatid mo ha. Mamila, don't miss us too much. We'll visit you soon. Ngumiti si Sander habang ang ginang ay maluha-luha na. Ayaw pa silang pakawalan nito, ngunit nagreklamo na si Blake sa mommy niya. Binuhat nito si Siren at siya naman ay hinawakan sa kamay si Sander. Kinawayan na lang nila ang ginang na may luha ngunit may ngiti sa mga labi. Sabi kito sa mga apo, wala pa kasi itong apo. Paano naman magkakaapo gayong lalaki din ang gusto ni Blake? Pagkapasok sa eroplano ay nasikaso niya ang tambal. First time nilang sumakay. Si Siren ay kinakabahan na natutuwa. Kanina pa ito tanong ng tanong kung lilipad ba talaga sila. Mommy, hindi ba natin kailangan ng pakpak? Paano lilipad tong airplane? Inosenteng tanong nito. Hinagod niya ang buhok nito at hinalikan sa pisngi. Bubuhati ni Darna, bulong niya. Nalaki ang mga mata nito. Paborito niyang karakter yon. I'll be a good girl din. Baka magalit sa akin si Darna, mommy. Bulong din ito. Tumango siya. Noong okay na si Siren ay binalingan niya si Sander. Tahimik ito tila malalim ang iniisip. Are you okay, Sander? Bumaling ito sa kanya. Wala pa ring ngiti ang mga labi nito.
Ihahatid niyo na po ba kami kay Daddy? Madiing tanong nito na nagpalaki sa mga mata niya. Daig pa ni Bethany ang binuhusan ng yelo sa tanong ni Sander. Ni hindi siya nakasagot sa anak. Hanggang sa makarating sila sa Pinas ay ginambala siya ng tanong nito. Ni minsan wala siyang binanggit na daddy sa mga to. Sa bagay, matalino ang kambal. Baka nagtatakang mga ito kung bakit may daddy ang napapanood nila sa TV. Hindi na nga niya napagtuunan ng pansin ang lugar at paligid sa kakaisip doon. Namalaya na lang niya ay nasa loob na sila ng condo unit ni Blake. Pinapasok niya sa kwartong kambal upang makapagpahinga na. Si Blake naman ay nag-order ng pagkain nila. Nashook ka ba sa tanong ni Sander, Beth? Wala ka sa sarili mo hanggang dito, komento ni Blake. Napabuntong hininga siya at sumandal sa sofa. Ang aga naman niya maghanap ng daddy. Humalakak ito. Hindi mo naman habang buhay na maitatago na wala silang daddy. Imbis na magigante, hanapin mo lang ang sperm donor mo. I mean, yung lalaking hinila mo patungo sa hotel. Napanguso siya. Malabo pa yun sa maruming tubig. Paano niya hahanapin ang lalaking tatulang ang naaalala niya? Noon niya pa nga gustong makita yon. Nagbabaka sakaling tulungan siya laban sa mga Ocampo. Ngunit siya na rin ang sumuko. Alam naman niya ang kalakaran ng one night stand. Sarap now, live later. Kaya ang focus niya ay ang balikan ng mga salarin sa paghihirap niya. Ano man ang desisyon mo, nandito lang ako. Kaya lang hindi ako palagi sa tabi mo, Beth. Maghahanap ako ng boyfriend at mag-aasikaso ng negosyo. Dito na muna kayo sa kondo, papasyalan ko kayo dito. Maliit siyang ngumiti kay Blake. Ang dami na nitong naitulong sa kanya. Pera, pagkain at maging trabaho. Lahat-lahat na. Naging kaibigan niya pa ito. Thank you, Blake. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung hindi mo ako pinulot. Baka nga patay na siya ngayon kung hindi siya nito tinulungan. Girl, natulungan mo rin naman ako sa mga magulang ko. At least may oras pa ako para mag-ipon ng lakas ng loob. Kumibit-balikat siya at pinikit ang mga mata. Inalala ang mission niya sa kanyang pagbabalik. Hahanapin niya isa-isang mga yon. Anong balak mo? Tanong nito bigla. Bukas magsisimula na ako. Pero pupunta pa kami sa mall. Ipapasyal ko muna mga bata bago puntahan ang dati naming bahay ng asawa ko. Wala siyang narinig mula kay Blake. Ang alam niya may pagtutol ito sa balak niya. Ngunit alam niya ring sinusuportahan siya nito. Gaya ng plano niya, 11:00 ay nagpunta sila ng mall. Doon na rin niya balak kumain ng tanghalian. Huwag bibitaw sa kapatid mo, Sander. Habilin niya sa anak. Hawak niya sa kamay si Siren habang nakahawak kay Siren si Sander. Mommy, this place is huge. May books po ba sila dito? Tanong ni Sander. Mahilig talagang magbasa ang anak niyang lalaki habang si Siren ay mahilig magmaganda. Bibili tayo mamaya. Bili muna tayo ng mga bagong damit at sapatos, alright? Sabay na tumango ang dalawa. Malaki ang ipon niya. Malaki din kasi ang sinasahod niya sa Canada. Pero magtatrabaho pa rin siya dito kahit ganon. Dumiretso sila sa department store. Agad na tumakbo si Siren sa mga nakahanger na dress. Si Sander ay tahimik lang sa tabi niya. Get what you want, kiddos. Basta yung kakasya sa inyo, bilin niya. Tumango ang dalawa at nagtingin-tingin. Hindi niya nilubayan ang tingin. Sa dami ng tao ay baka bigla na lang mawala. Ayaw naman niyang limitahan ang galaw nila. Hindi niya balak maging strict parent. Ayaw niya ng ganun sa daddy niya. Hindi niya pipilitin ang mga anak niya sa hindi nila gustong gawin. Kahit hindi sila makakuha ng mataas na grado kapag nag-aaral na, hindi siya magagalit. Ayaw niya ng pressure. Naranasan niya na yun at nagkakarebelde ang ganung pakaramdam. You're such a disappointment. Napapikit siya matapos maalalang sinasabi ng kanyang daddy. Kailanman ay hindi niya ipaparamdam sa mga anak yon. Ano man ang tahakin nila sa buhay. Mahal niya ang mga magulang niya pero hindi niya gagayahin ang pagpapalaki nila. Beth, nangunot ang noon niya sa narinig. Pagbalik niya sa likod ay bahagya siyang natigilan. Hindi na niya kailangang mag-effort maghanap. Nasa harap na niya ang unang target at kasama pang ikalawa niyang target. Namimili ng damit ng mga ito, ngunit mukhang tumigil dahil sa kanya. Nagtaas siya ng kilay at tinitigan ng pinsan niyang masama na ang tingin. Mas ngumisi siya at binalingan muli ang dating asawa.
Hindi na siya magkokomento sa physical nitong anyo. Wala naman siyang pakialam kung gumwapo o pumangit ito. Kamusta ka na, Beth? Tanong ni Malcolm. Gusto niyang tumawa na mapakla. Ang kapal din naman ng apo nitong mga musta. Akala ba niya absuelto na ito sa atraso sa kanya? May condolences. Nabalitaan ko nangyari kila tito noon. Pasensya na hindi ako nakapunta. Dugtong nito. Naipirmi niyang mga labi. Hindi naman hinihinging presensya mo. Anyway, I'm doing good. Kiniling niya ulo tinitigan ng palasingsingan ni Cindy. Oh, hindi pa kayo kasal? Kunwaring gulat niyang tanong. Kita niyang napairap si Cindy. Humalakip-kip ito sa harap niya, tinaasan siya ng kilay. Nagulat ka ba? Paano kami magpapakasal kung hindi ka pa naman pumipirma ng annulment papers? Mataring itong tugon. Hindi niya pinansin ang sagot nito. Kunwaring lumingalinga siya sa likod nila. Saan ang baby niyo? Nag-aaral na ba? Malaki na siguro kasi 5 years na rin ang lumipas. Pagdidiin niya. Hindi niya man lang ako kinuhang ninang. Kunwaring nagtatampo siya. Natahimik ang dalawa. Kita niyang panliliit ng mata ni Cindy sa kanya. Umakto siyang nagulat at maliit pang napatakip sa kanyang bibig. Oh my! Don't tell me wala pa kayong anak? Akala ko ba gagawa kayo ng maraming baby? Parehong nag-iwas ng tingin ang dalawa. Alam naman niyang baog si Malcolm kaya't hindi sila magkakaanak. Kaya lang, hindi pa siya tapos mang-insulto. Ibabalik niya ang insulto kagaya ng ginawa sa kanya. Hindi kaya baog ka, Cindy? O baka tuod ka sa kama? Ingat ka, baka bigla kang ipagpalit ni Malcolm. Pangaasar niya. Nagtagi sa mga ngipin nito at muntik nang hablutin ang siko niya kung hindi lang lumapit si Siren at Sander na kinatigil ng dalawa. Mommy, ang dami kong kinuhang dress. Si Kuya Sander puro shirt ang gusto niya. Ani Siren. It's too hot here. May mga sando akong kinuha, Mommy. Ani ni Sander. Nanatili ang tingin niya kay Malcolm at Cindy na parehong umawang ang mga labi habang nakatitig sa mga anak niya. Napangisi siya. Hinawakan sa kamay ang kambal. Let's go, babies. Magbabayad na tayo sa counter. Ngunit pinigilan ni Malcolm ang siko niya. Maluha-luha ito nakatitig sa mga bata. Ako bang ama nila, Beth? Nanginginig na tanong nito na ikinasinghap ni Cindy. Anong mangyayari ngayong muling nagbalik si Bethany para magiganti? Anong trabahong i-offer ni Lyndon na ikakainis ni Bethany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.